Sunday evening, tinawagan ko ulit dahil nga ang tagal nga pa sumagot nila eh. Dalawang team ang tinawagan ko. Ito lang ha, palaala lang sa mga ano tawag nito? Sakit ng ilog ko eh. Palaala lang sa katulad ko na madali rin ako maawa, magbigay kahit ang dami nating tinutulungan. Hindi naman ako nag-ano na may nangungupit. But of course, mayroon talagang kumukuha. Pinadala ko ito September 19. Natin ito ng asawa ko doon mismo. So, hi everyone! Hi everybody! Good evening po around Middle East. Good morning na po sa atin sa Pilipinas. So, panibagong reaction video natin ngayon guys. Bago po natin umpisahan o bago natin pakudain itong sponsor ni Sir Paul, gusto ko lang po maghingi sa inyo ng konting mga naglalambing lang ba, kung baka sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking munting channel, baka pwede pong pakiclick ng subscribe dyan at ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga nire-reaction ng video. So, eto nga po, di ba? Itong live ng itong sponsor ni Sir Paul. So, nag-live nga siya nito at dito nga siya nagsabi na nagbibintang siya kung sino yung kumuha dito ng kanyang package. So, sana po mami, hindi na lang kayo nagpadala, di ba? Kayo din naman sa bunganga din ninyo nang galing na hindi nyo kilala si Sir Paul. So, ano po ba yung agenda ninyo at bakit kayo nagka-interest na kay Sir Paul ay magpadala ng package? Dahil ba sa hindi namin alam, di ba? Ikaw lang ang may alam nun. Pero, dapat sana ganon yung nangyari, hindi na ganyan yung nangyari, mama. Sino ito, Ma'am Beth? Kasi, dapat yun, ano pang mangyari, hindi po kayo sana na mahiya o maninira ng tao. Kasi yung sinasabi, yung pagbubukal ninyo dyan, kumbaga, ang pinahiya ninyo dyan, si Mang Eli at ang asawa niya eh. Kasi, yun ang inaano ninyo na ang suspect ninyo o kaya yung haka-haka ninyo dyan sa loob ng inyong isipan ay itong si Mang Eli ang nakialam dyan sa boxes ninyo at pinamigay kung kanino-kanino. Sabi nyo pinamigay dyan sa kapitbahay nila Mang Eli yung boxes mo. So, i-play po natin yung yung ikinukuda nito. Kakilala namin dahil ang liit na ng birthday na kids. At saka ang tagal ko na ha, mula na sa Middle East ako, more than 30 years ko nang ginamit ang LBC. Sana kung wala tayong resibo. Kaya nga andito yung, kasi ito may nakakuha, pwede ko na ipakita sa inyo. Ito yung invoice number, kung tatawag kayo sa 1-800 or tatawag kayo sa, mayroon naman silang free, matawagan mo sila ng yung sa kahon, kahit naka sa Pilipinas, libre lang yan. So ito yung ID number or invoice number na pwede mong tawagan. Yan. Ayan 11666 36734545. So pangalawa, una, December, tumawag ako kasi sabi ko, Davao naman yan, saka maaga ko pinadala. Dahil mostly, may cut-off yan sila pag Visayas, ganyan. May cut-off yan sila kung sino magpadala. Sa akin lang, masama ang loob ko. Good evening. Nag-import ako. This time na nakita ko, it was August. Nasa pa ako noon eh. After nagbakasyon ako noon, or before nagbakasyon ako, basta August ko sila nakita. Unang nakita ko yung Pugong Biyahero, August of 2023, bago yata ako dumating ng Texas. Nagbakasyon ako ng Texas ng 2 weeks. Hindi na natanggap pa. Alam mo naman, sa laki ng bunganga ako, di sila matakot. Kilalang kilala na ako sa balikbayan, di ba? Tayo?
tayo, online seller tayo. Nung kalakasan, di lang kay 50 parcels a month. More than pa. Linggo twice ako nagpapadala dyan. Itong huli, kasi dito may cut-off. Maaga ko pinadala para madali. Sabi ko na most yan, pat matanggap. Yun yung sa Pugong Biyahero ba? Naawa ako, although di nga dapat yun sa kanila dahil hindi ko kilala pa yung Pugong Biyahero back on August, nung summer. Ang kilala ko yung ibang mga, yung taga Kapampangan na para din Pugong, pero yung doon ako na-antig, yung kay Pugong, yung Kapampangan ng mga bata, basta yun ang una ko nakita, yung may Peking Bombay din na tinulungan nung yung mga bata na vlogger Tapos yung nakita ko kay Paul, naantig ako dahil nga sa Davao na sitwasyon yung taga-bundok, yun taga-bundok. August 23 pa, lalang ako baka sakali sa daming Pasko kasi, sabi ko, lang yun, natapunan. Ang nangyari, ang pagkamali lang nila, na-identify kung sino ang nag-receive. Ang nag-receive, ang ka-live-in partner ni Mang Eli. Ayan ang address nila, Davao. Bakit di naman napunta ka? Nung the other night, the same answer. Pinag-anuhan ko lang. Sumawag ako para lang talaga make it sure. Kasi iba-ibang makasagot dyan Sabi ko, sinong naka-receive niyan? O si Miss Delvi. Anong apelido? Kasi kang yan address yan ni Mang Eli. Ayan nga Elias B. Avirelia. Diba pag alam nila na pag mga balikbayan, akala nila use. Ako ang tao, ako mahirap man ako sa daga, hindi ako magbibigay ng hindi magagamit as much as possible. Kung magbigay ako, mga brand new, yung lalo na mga bata. Wala naman akong anak na may mga luma akong mga gamit. 16 items na branded lahat yun na backpack. And you know how much backpack during sa ngayon? Ang mahal. Mahal. Lalo na tapos ng eskwela, binili ko talaga yun, di ba, pag after school dito, iilan na lang tayo ang backpack dito dahil hindi na gaano mabibinta. Yung mabibili mo lang backpack na lang sa mga tindahan. Hindi Walmart yun, kahit Walmart, mahal na rin. Kasi nga, kumplito siya may mga site, at saka may mga pangalan, brand name, pati mga deodorant. Ang last kong bili yung souvenir na nagpunta ako doon sa ito lang souvenir nilang tatlo, nakaabot na ng $100. Yung souvenir lang na t-shirt. So guys, pakinggan ninyo, mayroon bang magi-sponsor ka, mamigay ka ng blessing? Ay kailangan mo pang kailangan mo pa ikandalarata o kailangan mo pang ipapublish dito sa social media ang presyo ng mga damit o ang presyo ng kahon na yun, laman ng kahon na yun dito sa mga tao, 'di ba? Diyan alam po ninyo ma'am, nasa social media kayo 'di ba? Nasa live din nyo kayo sa FB, nagkukuda, naninira dito kay Sir Paul. 'Di ba? Kung halimbawa man lang ay hindi man lang yung taos sa puso ninyo, kumbaga may sagabal sa puso ninyo, hindi na lang sana ninyo yun, hindi na lang sana kayo nag-sponsor kay Sir Paul, kasi parang nagbigay lang kayo ngayon ng sakit ulo at nagbigay lang kayo ngayon ng stress kila Sir Paul, kasi nga sa mga pinagdadakdak mo na hindi totoo. Ang anong tawag dito, ang pang-aakusa mo sa kanila na sila ang kumuha ng laman ng box na balikbayan i-sponsor mo supposedly kila Sir Paul. Kumbaga, kaya niya siguro yun naisipan yung ganun. Kumbaga, para ma-well known din siya as a very generous person na nagbigay siya o nag-sponsor siya. Para po sa mga kaalaman natin, di ba? Para po yun sa kaalaman din po ninyo, ma'am. Pag nag-i-sponsor ka, hindi mo dapat banggitin kung magkaano yung laman na in-sponsor mo doon. Kasi taos puso mo yun binigay, di ba? So dito sa style nitong si Ma'am Beth, ay parang
ano siya nung tawag doon, yung alam mo yung tao, yung taong mahilig lang talaga gumawa ng kwento o mahilig lang talaga gumawa ng mali. Kumbaga yung mali niya ay ibinibigay niya doon sa tao. 'Di ba? Kasi ipalagay na po natin, Ma'am Beth, nakalimutan ng asawa ni Mang Ellie na i-report kay Sir Paul, at saka kahit na nandoon na yon kay Sir Paul, kasi alam na yon ni Sir Paul na mayroon nag-confirm sa kanya na may dumating, 'di ba? Pero hindi pa rin sasabihin sa mga team niya na buksan ninyo, dalhin niyo kung saan kung wala siya. 'Di ba? Kasi ayaw rin naman siguro nila Mang Ellie ang mabash sila kung sila yung nakialam dun sa mga boxes na yun, samantala kay Sir Paul yun. Si Sir Paul lang dapat ang magbukas, si Sir Paul lang dapat ang mag-distribute kung kanino niya ibibigay yun. Kung ano yung sinabi ng sponsor, yun ang gagawin niya. Nakita po naman natin, napaka-transparent ni Sir Paul, kung ano yung sinulat para sa kanila, yun lang ang kukunin nila. Hindi na nila kukunin maliban pa doon kung ano yung dapat kukunin nila. Diba? Dito kasi kay Ma'am Beth na ito, hindi kasi siya muna nag-isip, hindi muna siya pumunta sa, kumbaga, hindi niya muna nag-isip bago niya ilabas kung ano yung dapat niya ilabas sa bunganga niya, ang pagbibintang niya dito kaila Sir Paul. Ngayon, kumbaga yung sinisisi nito itong asawa ni Sir Paul lang, ma'am, kung halimbawa at hindi yun na report agad nung asawa ni Mang Ellie, dapat po maintindihan ninyo yun, o ipalagay na po natin na tumagal na yung yung boxes ninyo kasi atat na kayo na ma-shout out ni Sir Paul, at sasabihin niya eto nanggaling ito kay ganito, itong box na ito ang nanggaling ito kay Ma'am Beth ngayon, ganon. So gagawin ni Sir Paul yun. Iaano pa talaga niya yun. Kumbaga, i-video niya yun para may mapanood kayo na kayo ang nag-sponsor doon kung saan niya ibinigay. Ganon ka-transparent, ma'am, si Sir Paul. Ang mali lang kasi sa inyo, dumakdak agad kayo dyan sa social media ninyo, sa FB ninyo nagla-live kayo, ang paninira ninyo dito kay Sir Paul saka sa PB team. Hindi ninyo naisip kung paano sila tumulong, kung paano silang umakyat doon sa bundok na iyon. Maabutan lang ng tulong yung mga katutubo doon. 'Di ba? So siguro naman ikaw, ma'am, kung talagang mabait ka, kung talagang may may puso ka, subukan mo kaya pumunta doon sa bundok na yon, maglakad doon, at ikaw ang mamigay doon. 'Di ba sabi mo nagcha-charity ka? May tinutulungan mo yung mga tao. Pag mayroon nasiraan, pag mayroon bahay na parang binaha ganon, ay tutulungan mo. Kung baga ganon. Kasi sinasabi mo matulungin ka, 'di ba? Mayroon kayong asosasyon para sa taong na nangangailangan na tutulungan ninyo. 'Di ba guys? So yun lang ang lagi kasi niya. Iyan kasi ang nasa isip niya, na sinasabi niya siguro na yung kumbaga yung mga sinasabi niya ay parang balewalain, hindi papansinin. Hindi ho yung pwede, Ma'am Beth, kasi yung ginagawa ninyo po yan, paninira na yan sa kanila at pananakot ninyo dito kaila Sir Paul. Yun yung totoo. O sige, i-play po natin. Virginia Beach. Kasi tag 30 plus na yan dito, magagandang t-shirt ha, souvenir lang yung tatlo, tapos magnetic nakaabot ng 100 plus. Nasa akin lahat ang resibo niyan. Hindi ka makadeny dahil since ako, pinapile ko yan, lahat yan, yan ng monthly, ang mga resibo ko, kung anong resibo ko sa pagkain, lahat yan. Ako ang taong sobrang magtago ng mga gamit. Sa akin naman, mag-honest tayo. Kasi nung bago magpasko, umalis si Paul Biyahero pamunta ng Manila, di ba? Nakikita ko dahil nanonood ako talaga sa kanila. Tapos, ito si Mang Paul, sa kapitbahay nila sa Davao, namimigay siya. Tapos din, nakita ko si, hindi ako gaano
followers ni Mang Ili at saka ni Pugong ni yung Peking Bombay. Namimigay din siya pero hindi pinakita ang kahon. Pero hindi ko sinasabi isa sa kanila. Siguro doon sa mga cartoon ko na yun, nandoon yun dahil 2 times na as I said nga, you cannot deny it. Kasi may record ang, siyempre pag mag-ano sila, tagal ko na nga, as I said, kilala ko kung sinong manager, ilan sila, sino yung kumukuha. Kilala ko yung taga-pick up ng LBC dito. Imposible. Sabihin mo, sino yan? Si Bit na Bisaya. Kilala ko, di maliit lang ang Virginia Beach. Walang hindi nakakilala sa akin dyan dahil, Diyos ko, as I said nga, nung kalakasan pa, every day twice ako nagpapadala dyan. Yan ang ko, Monday at saka Wednesday or Monday or Friday noon. Yun ang ko. Sa akin lang naman, mag-honest tayo. Lalo na, pinaghirapan ko, as I said, yung souvenir na lang para sana kila Paul, ni yung Madam Miola, 3 nga lang binili ko, sabi ko, kaya ako mga magnetic noon, may biscuits pa or may Tylenol pa nga ako dahil siyempre pag masakit ang ulo na intindihan ko. Naawa ako talaga although di ko Ma'am, ipaalam namin sa'yo. Ang mga katutubo hindi gumagamit ng deodorant. Inyo na po yun yung deodorant na yan. Hindi po yun tatanggapin ng mga katutubo yung deodorant kasi hindi nila alam yan. Baka po pag binigay niyo yung deodorant ninyo yan, gawin po nila yung ice cream. Diba? Wala ka kasi kayo pong alam sa mga pinagsasabi ninyo. Itong ini-sponsor ninyo kay Sir Paul ay lahat po yan. Prinesyohan ninyo, may presyo para sa inyo yan. Ipalagay na po natin yan, oo. Pinaghirapan natin yan. OFW rin po ako. Nagpapadala rin po ako dyan sa LBC ng karton through air cargo. Wow, ma'am, no? Daig kita, air cargo. Char lang. Totoo po yan, air cargo ang pinapadala ko pero hindi yung jumbo kasi hindi ako mayaman tulad nitong si Ma'am Beth. Maliit lang, yung junior size lang. Yun lang ang kaya natin. Napakahalaga sa atin ng loob ng ng package na iyon. Totoo yun po, ma'am, totoo po yan. Kung gaano po yan kahalaga sa inyo, mas mahalaga po yan kay Sir Paul. Ang mga boxes ng sponsor sa kanya ng mga taong nagmahal kay Sir Paul. Hindi ba? Hindi po yun hindi po ninyong sasabihin, pinahalagahan ko, mahalaga sa akin yun, pinagpaguran ko yun. Alam po nila Sir Paul yan, pinagpaguran po ninyo yung laman ng boxes na yan, pero wala po kayong karapatan ang pagsabihan sila na may kumuha sa box ninyo o may nagnakaw sa box ninyo o sabihin ninyo na si Mang Eli ay pinamigay niya dun sa kapitbahay niya yung laman ng boxes ninyo na you are not sure kung talagang boxes mo yun ang pinamigay ni Mang Eli doon sa kapitbahay niya. Diba? Kumbaga ang hiling lang ninyong magbintang na wala kayong katotohanan. Ginawa lang po ninyo yung sarili ninyo katawa-tawa sa mga viewers ni Sir Paul, Sir Pugong Biyahero. Yun po yun ang totoo doon. Nakilala. Kung alam ko lang, hindi na ako kasi una ko talagang tinawag yung mga bata na yung may itsura sino ba yung basta kapampangan yan sila yung mag-ama na vlogger, siya ang una kong tinawagan na mayroon ako ipadala. Kaya lang naanting talaga kasi ayaw sumagot agad Pugong Biyahero. Ang tagal sumagot. Sabi ko, nasaan na yung nagpadala ako, wala akong address. Ang tagal, lalo na ngayon, ang tagal sumagot. Nung isang gabi, panay na siya nagpadala ng short video na ganito, ganyan. Inaamin naman niya na mayroon daw confirmation. Of course, may confirmation kayo. Business yan Hindi naman pwedeng i-deliver ng LBC na wala yung confirmation. May confirmation yan, may receiver yan, may time yan kung kailan nakatatak. Come on, guys. At saka sa akin lang, yung mama naman kayo, Mr. Pugong huwag tayo magpahipokrito, di ba? Ordinaryo lang kayo, ang ganda ng bahay ninyo, mga ninyo, mga doon sa Laguna. Dahil yan sa nakakaawa-awa na mga kalagayan ng katutubo. Mag-honest tayo, huwag tayo maghipokrito. Yun.
honest lang daw si Sir Paul. Ang gusto daw niya ay honest lang, wag hipokrito. Wag hipokrita, wag maghipokrita, di ba? Dahil yumaman daw si Sir Paul. Nakapundar si Sir Paul ayon sa kanya ng bahay, ng kotse, ng lupa, kung anong mayroon si Sir Paul ngayon. Dahil sa mga katutubo. Eto ma'am ha, ipaliwanag namin. Talaga pong napakaiksi po ng IQ ninyo. Wow ha, IQ. Napakaiksi po ng IQ ninyo ma'am. Alam ninyo kung bakit? Kaya nga tinutulungan ni Sir Paul yung mga katutubo na iyon. Kaya nga maraming nag-i-sponsor. Kaya nga kayo nagka-interest magpadala ng box na i-sponsor nyo kay Sir Paul. Dahil doon sa mga katutubo. Kung kumita man si Sir Paul doon sa mga katutubo na yun dahil sa charity vlogger niya, wala na kayong pakialam doon. Kasi po, yung kita ni Sir Paul doon sa pagka-vlogger niya, yun yung pinambibigay niya dyan sa mga katutubo kung nangangailangan. Katulad ng 10,000 pesos, katulad ng 5,000 pesos. Yun po ay nanggagaling sa bulsa ni Sir Paul yun. Kaya kung kayo'y magdakdak, magngak-ngak kayo ng hindi totoo, tumahimik po, itahimik ninyo yung bunganga ninyo. Mas lalo lang po maraming magagalit at maraming maiinis sa inyo. Baka po hindi pa kayo makalabas ng terminal po, ang dami nang bumabato sa inyo ng kamatis diyan dahil po sa kasamaan ng inyong ugali. 'Di ba? Bakit kailangan mong questionin kung ano yung pagka-successful ni Sir Paul dito sa buhay niya bilang isang charity vlogger? Kaya siguro kayo nagka-interest dahil nakikita ninyo kung ano yung nakikita niyo doon kay Sir Paul. Naiinggit ba kayo, ma'am? O talagang ayaw lang ninyo, talagang parang ayaw ninyong yumaman yung tao nang dahil lang doon, yun ang kinustyon ninyo. You don't have the right to question anything because wala kang pakialam doon. Sino ka ba para kumwestiyon doon kay Sir Paul? Isa kang ang sponsor ni Sir Paul na madakdak, isa kang sponsor ni Sir Paul na nagbibilang ng kung ano yung laman ng kanyang boxes. Yun po yung papel ninyo. 'Di ba? Parang pilit kayong maninira, pinipilit ninyong sisiraan si Sir Paul. Hindi niyo po yun masisiraan hindi ninyo masisiraan si Sir Paul. Kasi marami pong magtatanggol diyan. Hindi lang ako isa, marami pa, milyones po ang magtatanggol sa kanya. Kasi marami pong nagmamahal sa kanya. Kung kayo po ay napaka-bitter ninyo, walang nagmahal sa inyo, di magpakabait po kayo para may magmahal sa inyo. Hindi ba? Kasi yung mga pinagsasabi ninyo, pinagkukuda ninyo dyan sa FB live ninyo, wala pong natuwa doon eh. Marami lang nagalit sa inyo. Marami lang nagsasabi sa inyo ng hindi maganda sa komento doon sa live ninyo. Dahil sa pangninira ninyo dito kay Sir Paul. Sinisiraan ninyo yung tao, hindi nyo alam popular yan. Hindi mo alam kilala ng buong buong mundo. Si Pugong Biyahero. Ikaw, sa bagay, mayaman kayo ma'am eh. Na sa isang live mo, sa last live mo nga, pinapakita mo yung mga diamond na singsing mo kasing laki ng barko. Natural mayaman kayo. Si Sir Paul napakasimpleng tao lamang eh. Ordinaryong tao lamang si Sir Paul ayon sa mga sinasabi ninyo. Yung pagkasimple at pagkaordinaryo ni Sir Paul, yun po siya yumaman, Ma'am Beth. Diyan siya yumaman sa pagkaordinaryo niyang tao. Dahil hindi po siya namimili ng taong tinutulungan niya. 'Di ba? Wala siyang pinipiling tao, tinutulungan niya. Kung isang charity vlogger po kayo, ma'am, kung isang charity vlogger ang isang tao, hindi siya dapat mamili kung sino yung gusto niyang bigyan. Nakita naman natin si Sir Paul kung paano mamigay. Wala siyang pinipili, wala siyang iniindak kung ano man. Tinutulungan niya yung mga taong magkaroon ng bahay
na maayos na matirahan, masilungan dito sa mga katutubo. May bahay po ba kayo na naibigay niyo dito sa mga katutubong ito? Kung kayo magsalita, para ba yung mayroon kayong pa-housing sa mga pulubi? Yun, pag magsalita kayo. Kung wala naman po kayong nagawa, di sana tumahimik na lang kayo. Hindi na lang sana kayo nag-live na siniraan niyo si Sir Paul nang hindi kayo maibas ng mga tao. Yun po yun, ma'am. So guys, itutuloy natin. Rita, kung wala yung mga vlogger, oo, kung wala kayo, hindi namin alam, appreciated kami. Pero sana, hindi naman ninyo pera yung pinaghirapan na rin sa amin. Tingnan ninyo, ang lalaki ng mga bahay ninyo, ilan ang bahay mo, Mr. Paul, kahit nga si Mang Ili. Siyempre, maghirap kayo talaga dahil hindi naman kayo pag-akyat lang ng bundok, may sakyan na naman kayo. Although, mahirap din ang daan, naintindihan ko yan. Pero mas madali yan ang pera dahil milyon-milyon ang nakita ninyo. O ngayon, saan na nga Ay, naku ma'am, ano bang pakialam mo, Ma'am Beth? Kuda ka ng kuda. Wala kang pakialam kung milyones yung kita ni Sir Paul dito sa kanyang YouTube channel. E di gumawa rin po kayo ng YouTube channel ninyo nang magkaroon din kayo ng milyones. Huwag po kayo kuda ng kuda. Nakakainis na kayo eh. ayun. Okay lang sana kung hindi ko pinaghirapan. Isipin mo, nung nakita ko kayo, 3 weeks ko pa lang kayo napanood or 2 weeks, pinadala ko na agad ang nagpunta ako ng iba-ibang tindahan, nagpunta ako ng mga loob ng base para makabili ako ng bag, tapos dito sa may resibo pa ako pati yung mga deodorant. Alam mo yung mga Pati ba Ma'am Beth yung deodorant may resibo talaga? Ano bang klaseng sponsor na ito? Ano bang klaseng sabi niyang mapagbigay at matulungin daw siya. Ganun ba yung matulungin? Binibilang mo kung magkaanong mga item ipamigay mo? Anong klaseng pamimigay yun? Naku, makugas dili po kayo ma'am nang hindi kayo matamaan ng hindi maganda. Hindi ba? Masama po yun ma'am. Namimigay kayo pero kinukwenta ninyo kung magkaano yung pinamigay ninyo. Wag na lang po kayo mamigay kung magkukwenta man kayo. Hindi pa? Para pong hindi ninyo alam kung ano yung nasa Biblia ninyo sinasabi mo makadiyos ka. Sinasabi mo from the beginning ikaw makadiyos. Ba't hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng magbigay? Ang magbigay, kailangan ibigay mo, hindi mo yun ikukwenta kung magkaano yung halaga nun. Guys, dahil taus puso mo yung binigay, hindi ba guys? Pero ito ang kwenta, pati yata yung isang candy ibibigay niya, kukwentahin niya pa. Astagfirullah, ano bang klaseng taong ito? kopya na yun, mga talaga, may tatak talaga. Kaya sabi ko, ay good morning, hindi, sumama lang ang loob ko. Ang daming naghihirap din sa amin sa Tudela, lalo na mga kamag-anak ko rin sa baryo-baryo, mga distant relatives, sana doon ko na lang binigay. Isipin mo yung laman lang, hindi lang ay $500, magkano? Bakit po kasi kayo doon pa kay Sir Paul nagpadala na mayroon pala kayong kamag-anak na mahirap din? Sana doon na lang ninyo binigay, di ba? Ang problema siguro, pag doon yung iniisip ninyo, pag doon ninyo ibibigay sa mga kamag-anak ninyo, hindi kayo magiging popular, hindi kayo makikilala sa social media, di ba? Dito kay Sir Paul, makikilala kayo sa ginawa nga ninyo, ganun, sikat na sikat kayo dito sa mga basher ni Sir Paul Dito sa mga sa mga viewers ni Sir Paul na basher ninyo. Kasi hindi naman kayo makikilala, hindi naman kayo as you said, hindi ko akalain magiging sikat ako sa social media dahil sa ginawa mong dito kay Sir Paul. Talagang sisikat ka kasi ibabash ka. Yun ma'am. Hindi yung sisikat ka dahil maganda yung pangungugali mo. Sisikat ka dahil pinakita mo yung kasamaan ng ugali mo. Yun ang napupunto ng mga basher sa'yo. Yung pagiging palengkera ng bunganga, palengkera po ng pangungugali ninyo. Yun ba yung sinasabi nyo? I am the wife of a soldier. I am the wife of army or navy dito sa Virginia Beach, USA. Yun ba yung sinasabi mo? You are the wife of the sundalo dyan. Ang isang palengkera. Mahiya kayo po sa sarili nyo, ma'am, kasi
Para kung tinatanggal niyo na yung kahihiyan ninyo sa sarili ninyo ng dahil lang dito sa bagahe ninyo, intayin po ninyo at ibabalik ni Sir Paul yung package ninyo na yan. 'Di ba? Yun din naman siya siguro ang gusto niyo, hindi naman kayo talak ng talak. 'Di ba? Tapos magagalit kayo pag sinasabing binabash kayo na, Sir Paul, ibalik mo na lang yan. Kasi yun ang mga sabi ng mga viewers ni Sir Paul, ipapabalik sa inyo kasi masama yung ugali ninyo. Sa bagay, ma'am, hindi yun. Kung halimbawa may pagkain man doon sa loob ng package na yun, ipamigay ni Sir Paul, na hindi nyo pala taos puso yung pinamigay, nasakitan ng tiyan yung taong kumain ng tsokolating nilagay ninyo doon kasi binilang pala ninyo yun, hindi taos puso ninyo yun. Ang pagbigay doon. 'Di ba? Baka po mag-diarrhea yung taong kumain doon sa pamigay ninyo. Kasi nagbibilang kayo Hindi taos puso yung bigay ninyo. Hindi ba, guys? Ang $500, 27,000 na yun. Kasi nga yung items na lang na akala ninyo, yung pag magpadala ka lang ng mga t-shirt, magkano na yung souvenir, ha? Pag naka sa malaking city, yung mga logo-logo na yun, mahal yung mga t-shirt, ha? Mga 30 plus na rin yun. Yung tatlo, kaya nga tatlo ang binigay ko din, sabi ko, ouch, kasama naka 100 plus na nga ako, parang 110, 120. Yung mga roll-on na yun, ganun din, 160 na bili ko dyan sa dito, itong isang tindahan. Hindi kasama backpack. Kaya ilang beses ko yung pinag-anuhan, balik-balik ako dahil sabi ko hanggang mga 200, 300 ang budget ko na nagsobra, hindi pa kasama ang padala. Di sana nagpadala na lang ako nung kaparihan ni doktora na nagpadala siya ng $100, natanggap nung, ayun na nga, mga katutubo din dahil wala na silang tatay, nanay, namatay. Ganun na lang sana. Sa akin lang naman, mahirap talaga kahit basta pag lumalaki yung mga receiver, may temptation na siguro pagbukas nila, kung sinong nakabukas noon, puro to mga brand new mga gamit, mga personal hygiene, tapos yung mga bag. Hindi ko sinasabing tinatago ninyo, so siyempre pinipili lang ninyo kung sinong bigyan na hindi naman talaga para sa kapitbahay ninyo yan. Why I should have to give? Tingnan mo. Hindi daw talaga yun para sa kapitbahay kasi minention mo kanina na nakita mo si Mang Eli na migay ng mga damit doon sa kapitbahay. So ngayon minention mo, hindi naman talaga yun para sa inyo na ipamigay ninyo sa kapit nyo. Ma'am, hindi kayo nahiya sa sinasabi ninyo? Ba't hindi ninyo intayin kung ano yung iaano sa inyo ni Sir Paul? Nabuksan na ba yung box ninyo o hindi pa nabuksan yung box ninyo na nandoon pa yung box ninyo? Diba? Hindi kayo nahihiya. Kung sakali man doon sa live ni Sir Paul nandoon yung box ninyo, hindi pa nabuksan O dinapahiya kayo, sinampal kayo. Ngayon nangagandalait kayo doon sa sarili ninyong galit. Mahirap po kasi, ma'am, ang yung parang mag-negative thinking ka na hindi totoo. Baka masiraan po kayo ng bait niyan sa kakaisip niyan. Baka mawalan kayo sa katinuan sa pinagsasabi ninyo na yung box ninyo ay nandyan. Yung box ninyo, willing si Sir Paul yan ibalik sa inyo. Diba? Doon kayo mapapahiya kasi dakdak na kayo ng dakdak. Nagbintang na kayo na si Mang Eli ang kumuha ng inyong boxes, pinamigay niya sa kapitbahay niya. Pinipili lang kung kanino. Kumbaga, pinili lang talaga yung ibig niyong sabihin yung loob ng boxes ninyo na you are not sure na that is yours or not. Na pinipili lang yung mga magaganda, yun ang pinamimigay nila doon sa kapitbahay nila. Na you are not sure na kung sa iyo kung yung box na binuksan na yun o na box na sinasabi mong kinuha na pinamigay ni Mang Eli, kung box ba ninyo yun. Dapat sana nag-isip muna kayo bago kayo nagsalita para po hindi kayo mabinggo at mawawmali, diba? So, we will end this reaction video of mine, guys. Puro sa kapitbahay na mayayaman naman yan. Ipamigay ko na lang, di ba? Namimigay ba nga ako ng mga
groceries kung sinong nanalo ng bago magpasko. Inuuna ko, kaya September ko inuuna kasi pool. Dahil para sa kababata, umiyak talaga ako honestly nung nanonood ako dito. Kasi hindi ko inisip na, alam, may mga bahay pa palang ganito. Never ko nakita yan sa tanang buhay ko. Sabi ko, mahirap man kami noon nasa Sikanti, pero hindi namin naranasan na tagpi-tagpi ang mga kapitbahay namin at saka kahit sa amin noon. Kaya doon ako naantig. We. Ano yan, ma'am? Sa tanang buhay mo, hindi ka nakakakita ng ganon? Ilang taon ka na ba, ma'am, na hindi mo nakita yon? There's a lot. Diyan lang sa Maynila, marami kang makikita tagpi-tagpi. Sako ang kanilang dingding. Yung ano nila, yung atip nila, yung sinasabi nilang lona. So how could you say na hindi ka nakakita sa tanang buhay mo? Ang taas naman po ng lipad ng mga sinasabi nyo, ang taas ng ere ninyo kung kayo magsalita eh. Ano yon? You are born in a paradise place na hindi ka nakakita ng pulubi, hindi ka nakakita ng tagpi-tagpi na na bahay. Napakaswerte mo naman, you are living and you are born in a paradise na walang pulubi doon. Nasaan po yung ninyo, yung mindset ninyo, ma'am, na magsalita kayo? Napaka-imposible, hindi ka makakita ng bahay na tagpi-tagpi. Ang dami po. Marami sa atin. How many years ba kayo doon na nag-ikot dito sa around the world, sinasabi ninyo? Diba? Kahit naman ho dyan sa Virginia, don't tell me hindi ka nakakita ng pulubi dyan, ma'am. Nako. Pag magsalita po kasi kayo, isipin ninyo muna bago kayo magsalita. Diba? Itong live ninyo na ito ay isang paninira ito kay Sir Paul at lalong-lalo na dito kay Mang Eli. Na pinagbintangan ninyo talaga ng husto. Si Mang Eli talaga ang kumuha ng box ninyo na pinamigay ni Mang Eli yung laman ng box ninyo sa kapitbahay, but you are not sure kung sayo ba yun. Hindi niyo po maiisip na mapapahiya po kayo doon sa sinasabi ninyong iyon na hindi pala yun sa inyo. Diba? Diba guys? Ang niya kasi, kumbaga, nagpipredict na siya na kanya yun. Ano yung prediction mo, ma'am? Mali. Hindi ka matalino kung ganun, diba? At saka, ma'am, hindi po ninyo pwedeng sabihin na yumaman si Sir Paul dahil doon sa mga katutubo. Bakit ninakaw ba ni Sir Paul yung mga kayamanan ng katutubo para yumaman si Sir Paul? Hindi. Yang sinasabi mong milyones nakita ni Sir Paul dyan sa YouTube channel niya. For your information, ma'am, pinagsikapan at pinagtrabahuan niyan ni Sir Paul. Hindi porket nakikita ninyo vlogger lang yan, sasabihin nyo vlogger lang yan. No. Ito ang pinakamahirap na trabaho ng magkakamera. Ikaw ang magsasalita. Kumbaga, ikaw magkakamera sa sarili mo. Ikaw ang cameraman, ikaw ang artista. Kasi ikaw ang nagsasalita doon sa vlog mo para kang siraulo magsasalita doon. Mahirap po gumawa ng content, ma'am Tapos sasabihin ninyo kumita kayo naman ng malaki dahil saan? Dahil ibinablog ni Sir Paul yung mga katutubo. Doon siya kumita ng pera. Kung kumita man si Sir Paul doon ng limpak-limpak na sasalapi sa pagbablog niya doon sa katutubo. For your information, ma'am, nagpapagawa si Sir Paul ng bahay dyan. Hindi lang naman inaasa ni Sir Paul sa lahat ng kanyang sponsor tungkol sa pabahay niya. He is using his own money para makabuild ng house para sa mga katutubo. Kung hindi ninyo alam yun, pues tumahimik kayo. Kasi kami, nakasubaybay kami from the beginning kay Sir Paul. Nung nandyan pa siya, hindi pa siya dyan lumaki ang kanyang YouTube channel. Nandyan lang siya sa Manila Bay muna. Nagbablog. Napapanood na namin si Sir Paul dyan sa Manila Bay. So it means, hindi nyo kilala yung isang tao. Ang dami na ninyong pakutsada, ang dami na ninyong paninira dito kay Sir Paul without knowing him well. Diba? So it means marunong lang po kayo gumawa ng kwentong kasinungalingan.
kumbaga, nagpanggap kayo na talagang matalino kayo through this action, through these words na pinapakita ninyo sa tao. Matalino kayo kasi marunong kayong gumawa ng kwento eh. Yun naman ang ikapahamak ninyo. Yun ang ikababas ninyo. Hindi po kayo nahiya. Siguro ewan ko kung anong nasa isip ng asawa ninyo at anak ninyo na pinapabayaan kayong magdakdak ng ganyan dito sa social media. Na alam naman nila ay millions of people, not only billions of people will gonna see you on this matter. Baka hindi po ninyo alam yun, ma'am. Kahit sa FB, ma'am, million pa rin ang makakapanood doon sa inyo. Hindi kayo makakaligtas doon kahit saan social media kayo pumunta. Kasi ang social media yan na ang kinabuhayan ng mga tao ngayon, ang social media, ma'am. Kaya kung wala kayong alam, sana hindi na lang kayo nag-reach out dito kay Sir Paul na para siraan ninyo dahil lang doon sa inyong tulong na gusto ninyong tumulong. Kung siguro yung aim ninyo talaga na mangyari yung ganito, gumawa kayo ng kwento na hindi lang nakasagot sa inyo ng magandang answer si Sir Paul, ginawan nyo na siya ng kwento. Gumawa na kayo ng kwento, nagbintang na kayo na si Mang Ellie ay nanguha ng boxes ninyo at pinamigay sa kapitbahay ni Mang Ellie. You are not sure for that. Diba? Masama po yung magbintang, ma'am, para pagbabalik po yan sa inyo. Ewan ko lang kung ano yung gagawin ninyo. Kasi kung ano yung gawa mo, babalik sa'yo yun. Mapapahiya po kayo dyan sa ginagawa ninyo yan. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you very much for watching and please don't forget to subscribe my munting channel, Admin Mix Vlog, and don't forget also to click the notification bell at huwag po natin kalimutan suportahan ang Pugong Biyahero at ang PB team na kasamahan po ni Sir Paul. At ako po ay isang reactors ng Ka-Business Official. Huwag po natin din kalimutang suportahan mga ka-business po. Tulungan po natin suportahan ang aming pinuno na si Ka-Business Official at Papa Dins TV po. Tulungan natin po, suportahan natin ang aming pinuno. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood sa aking mga reaction video. Hanggang dito na lang. May Allah bless us all. Thank you very much and bye-bye. Good night po and good morning sa Pilipinas.